Sa totoo lang, may ayaw ko nga magkaanak eh. Ganun yung level na trauma na nabigay ng parents ko sa akin. Grabe, Shubi! Alam mo, I can feel what you're feeling. Minsan talaga, alam mo, iniisip natin pera lang ang problema. Pero maraming sa kabataan ngayon, hindi lang po pera ang problema. Kulang sa atensyon, aruga, kalinga at pagmamahal. Kaya yung trauma na yan umabot sa hanggang sa pangarap, hanggang sa relasyon, hanggang sa confidence sa sarili. At oo, alam mo, mga tao maraming mga pera pero kulang pa rin, walang peace of mind. Alam mo, ang hirap kapag sinasabi mo parati, gusto ko na umalis talaga at lumayas sa bahay na ito. Parang feeling ko, parang impyerno. Pero ito ang una kong gustong sabihin sa iyo, Shuvi. Hindi mo kasalanan kung bakit ka sa nagatitong sitwasyon at hindi mo kasalanan na ikaw ay nagkaroon ng trauma. Alam mo, at the end of the day, pwede ka pa rin maging malaya. Sa sobrang bigat ng dinanas ko, ang taas ng wall ko sa sarili ko. Even loving you, babe, it was hard for me to trust you. Kasi parang ang taas lang ng wall ko na hindi naman ito magtatagal. Sasaktan lang ako nito. Alam mo, si Shubi, lalo akong pinapahanga. Yung parang very honest siya. And it's very rare. Alam mo, may mga trauma tayo o sugat na invisible. Ang tawag po niyan ay tinatawag ng emotional debt. Oo. Kapag may utang ka sa sarili mo, sa pagmamahal ng respeto, ng pagkalinga, alam mo, ang hirap magpautang sa iba. In other words, you can never give what you do not have. Pero ngayon, dahan-dahan na nare-realize, yung dingding pala, yung walls na binuo mo para protektahan mo ang iyong sarili, unting-unti na rin to nagigiba. At kasama mo yung mga taong may malasakit sa iyo, katulad sa iyo, gaya ni Ashley. Minsan kailangan mo natin marinig na mahal ka, kahit anong pinagdadaanan mo, may tatanggap sa iyo, may dadamay sa iyo. At totoo yun, Shuvi. Si Shuvi rin nakatulong sa akin. And sobrang proud talaga po sa yung babe. As in, deserve niya po talaga lahat ng blessings kasi sobrang selfless niyang tao. Lagi niyang inuunan ibang tao. Yun nga alam mo, ang ganda na sinabi ni Ashley, no? Deserve niya lahat ang mga blessings ngayon. Kasi minsan, alam mo, sa sobrang daming trauma kang dinaanan sa buhay, parang feeling mo, nasanay ka na sa hirap, nasanay ka na sa ganung buhay. Parang pag may dumarating na mga magaganda, ang unang iniisip mo, deserve ko ba to? At pangalawa, na iniisip natin minsan, nako, baka may kapalit to. Diba? Masaya lang ako ng ilang araw, linggo, hindi, maghihirap ako ulit, masasaktan ako ulit. Alam mo, sabihin ko po sa inyo, and lalo ka na, Shubi, na talagang karapat dapat ka sa magandang buhay. Bakit? Pinagpaguran mo yan eh. Yung kabutihan ng puso mo, ang pagiging selfless mo, yan ang tunay na kayamanan. At kung blessings ang pag-uusapan, darating talaga yung taong marunong magmahal sa'yo at hindi ka sasaktan. At ngayon, nakikita na natin, natututo ka na. As a matter of fact, I do believe you are already at the healing process. Diba si Shuvi? At ako naniniwala akong malalagpasan mo yan. Ano ba naman yung pain ko sa pain ng nararamdaman ng nanay ko? Kung kaya ko po tanggalin yun in one snap, gagawin ko yun. Hindi ko lang magawa-gawa kasi praying, Lord, bilisan mo na yung pagbigay ng blessing para matanggal ko na yung nanay ko sa paano na yun. Kasi hindi niya maiwan-iwan yung tatay ko. Gusto ko lang, bigyan mo lang ako ng pagkakataon and ako na bahala sa lahat. Ay, grabe, mga kapatid. Alam mo, dito talaga ako tinamaan na yung panalangin mo na hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa nanay mo. Na sinasabi mo, Lord, bilisan mo ang blessing para matanggal ko ang nanay ko sa kahirapan. Grabe to. Shuvi, alam mo, hindi ka lang isang anak, isa ka lang warrior. Ang dami sa ating kasi nangangarap yung mayaman para, alam ko, hindi lang para sa sarili, pero para sa iba. Parang gusto mo rin umangat ang iyong nanay, di ba? Yan ang tunay na yaman. Pusong may malasakit. At alam ko, hindi lang dasal to. Alam ko that it will soon come to pass. Pero ito nga, minsan, alam mo, may expectation versus reality. Ano yung realidad? So, how's your relationship with your dad? He gave me a letter sa loob ng bahay saying sorry na, kasi ang ano ko, 3 years ako dito sa Manila, hindi ako kinukusa pag nag-chat lang. Humingin pera. Although it's getting better kasi right now, forgiving them pala is, I'm not doing it for them pala, it's for me. Kasi po, kung dala-dala ko yun hanggang sa sumaksis ng ang bigat. Yeah. Alam niyo mga kapatid, ito siguro ang isang pinakamahirap. Yung sa halip ng pagmamahal, kakamustahin ka kung okay ka ba. Ang tanong sa'yo, meron ba tayo dyan? Alam mo, masakit talaga. Dahil hindi mo lang naman kailangan ng tulong. Diba? Hindi lang kailangan yung, yung pagbigay ng tulong sa iba. Gusto mo rin ng yakap. Gusto mo rin ng respeto. Gusto mo yung makamusta ka. Pero alam mo, galing talaga. Kahit na ganun ang pangyayari, pinili pa rin niya magpatawad. At sabi mo nga forgiveness, it's not for them, but it's for me. Grabe, no? Kaya ang pagpapatawad, hindi po ito paglilimot.
ito yung pagpapatawad ay pagpapalaya. Kapatid, kung ikaw nahirapan ka magpatawad, it's not because that person deserve your forgiveness, but you deserve peace. Diba? Kaya nga ngayon, Shuvi, you are finally free. I was able to hug him. Hindi niya alam gano'ng kabigat yung sa akin, pero na-hug ko siya. How did it feel when you hugged him? Mahal ko talaga tatay ko. Alam mo kung bakit ako napapaluha dito? Kasi kahit masakit ang nakaraan mo, pinili mo pa rin magmahal. Kahit na masakit ang nakaraan mo, pinili mo pa rin magpatawad. In reality, alam mo, hindi lahat ng sugat ay naghihilom. Naghihilom lang if you are really willing to forgive and move on. Yan ang magdadala sa inyo ng tunay na kalayaan. Kaya ang sabi mo, gusto mong maging tatay na magiging anak mo. Pero alam mo, sa totoo lang, ikaw na yung matagal ng haligi ng iyong pamilya. Alam mo, ikaw na eh. Di ba? Ikaw na nagiging liwanag. Ikaw na yung nagiging pag-asa. Ikaw na rin nagbibigay ng direksyon sa iyong pamilya. Kaya nga, Shubi, kung napapanood mo to, gusto ko lang malaman mo na you are not a product of your past. You are a victor, not a victim. At kung kailangan mo matutunan na mahalin mo ang iyong sarili, doon talaga magsisimula ang pagbabago. Kaya sa mga kaipunaryo ko, lahat ng mga nanonood na may nasugatan kayo ng pamilya mo, sa pera, sa pagkabata, it's not too late. You can still break the cycle. You can start healing. You can start loving again. You can start forgiving. You can start all over again. You can start saving. Grabe. Huwag ka mawawala ng pag-asa, kapatid. Kaya, kapatid, tatanungin kita, ano yung pinakatumatak sa'yo sa kwento ni Shuvi at ni Ashley? At para sa mga kapatid natin na may mga money wounds that can really help you, ito, I'd like to help you with this. Ito yung tinatawag natin na wealth cards. Dito, everyday, may bubunutin ka lang na isang card sa loob ng card na ito. Pipili tayo ng isa. Ito, nakasulat dito. Ito yung tinatawag na money wounds. Lahat tayo may money wounds. Marupok at ako at madaling bumigay sa mga sale. Pag binaligtad mo dito, declare mo to. Matututunan kong unahin ang pangailangan kaysa sa luho para hindi ako luluha. Okay, tapos dito may healing verse po dito. Nakasulat, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. So, galing to sa Proverbs 25:28. And araw-araw ilalagay mo lang to sa box na ito. Yan ang ginagawa ko po. At nilalagay ko yan para makilala ko yung sarili ko at mapaalala ko sa akin. For me to heal from my money wounds. Kaya mga kapatid, sana makatulong tong mga cards na ito. Kaya grabe mga kapatid, thank you very much for watching. Okay, Shuvi, congratulations again. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.